mahaba eh. So paiksin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya na ibo-boycott na rin yung Senado. Parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, hello? Definitely, si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Tanga talaga. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sa sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna, Tanga talaga. nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Tanga talaga. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Tanga talaga. Pinatayan kami ng aircon. Wala kaming pakialam! Pinatayan kami ng internet, pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Ganun na ba kababaw? Naghintay ka ba? Wala na! It's a prank! Paano po rin sinabi ang bawat senator? Ikaw, maging independent ka, o hindi, duwag ka. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo eh. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisinyo. So, pati ba naman internet at saka aircon sa akin pa rin sinisik? Senate President Alan Peter Cayetano, walang takot na sinagot si Senator Raffy Tulfo dahil sa reklamo ng aircon sa Senado. Welcome back to Kaakibat TV. Mainit pa rin na pinag-usapan hanggang ngayon ang ginawang pagsuko ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan na kung saan sinamahan ng grupo ng majority na pinangunahan ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakipagtalo pa kay John Vic Remulla para ipaglaban ang karapatan ng Senado. Respect the institution. This is not about Jinggoy. We're going out. No, don't leave him his rights here. He can be arrested right there. So if you don't want him to make a statement there, sir, just outside the gate, we're going to walk 5 minutes. This is the Senate of the Philippines. It's never been done. It's never been done. Salonga stood up for Enrile. Ang kalaban si Cory, ang kaso rebellion. Anong ginawa? They walked out. We're just asking you to walk out. Let's walk. Let's walk. You arrest him here. You can arrest him right now. Sir! You can arrest him. This is the Senate. This is the Senate. Sir, this is the Senate. Not for me. No, I did not. That's not for me. That's for the Senate, sir. Sir, it's for the Senate. For the country. Sir, pumayag ka na. Pumayag ka na. Right outside the door. Right outside the door. Sir, you have a warrant of arrest issued by Sandigan Bayan 5th Division, criminal case number E-SB 26-CRT-006 for the crime of plunder under Republic Act 78 as amended. Signed by Honorable Zaldi B. Trespeses, Chairperson of Social. Sir, being accused, you have also rights. May karapatan ka manahimik at magsawa ng kibo. Ano man ang iyong sabihin ay maaaring gamitin yung pabor o laban sa iyo sa kanyang mga hukuman. May karapatan na ka rin kumuha ng sarili ng abogado o tagapagtanggol nang naayon sa iyong nakikita. Kung wala kakayahan, ang pamahalaan ng pagkakaluban ko ng tagpisan. Lahat po ba ng mga karapatan niyo sa rin o naman? Elevator, yung ano lang arrested ko lang. Matapos nga hulihin si Senador Jinggoy Estrada, ay biglang umarap sa media at nag-iingay si Senator Raffy Tulfo na ikinagulat ng publiko na matapos ang pananahimik ng mahabang panahon
ay biglang lumutang at nagingay nang muling buhayin ang investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal sa pamumuno ng bagong komite na sina Senate President Alan Peter Cayetano. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado dito sa Senado, pero hindi dumating o no-show yung majority senators, kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na nga naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatak natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ho ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam na hindi sila sisipot ngayong araw na to. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever, and then babalik din sila come 5 o'clock. Eh kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting. As you can see, almost 2 hours na kami nagantay, and then all of a sudden nagpadala ng message si Alan kay Tito Sen at mahaba so paiksiin ko lang. Parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya. Pwede na! Na iboboycott na rin yung Senado. Parang to show independence. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, hello? Ba't namin gagawin yun? Parang it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kayo na lang siguro bahala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional itong mga kasamahan ko. Nakikita yung true character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, yung mangyayari ulit dito ngayon sa Senado. Hino-hostage kami. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. That shouldn't happen. That shouldn't happen. Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority at maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Ano hong masasabi niyo doon? Iyon po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nilang para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor, and then at least give us another day, and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto nila agad-agad, right there and then. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Hindi kami pumayag at saka outnumbered kami, kaya we walk out. Tama lang naman. Kaysa naman makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. And currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty. Definitely, si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Tanga talaga. Si Bato nagtatago. Tanga talaga. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sa sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna, Tanga talaga. nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Tanga talaga. Unlike kay Jinggoy, tahimik na sumurrender. So hanga ako sa kanya. Yung kanyang katapangan na para isurrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Opo. Sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayo katanungan sa kanya. Senator Hello, Raffy, Cheryl, magandang gabi sa iyo. Julius. Good evening. Sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa Good pang evening, senador from majority bloc ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority bloc nitong nagdaang weekend. Meron na ho ba kayong impormasyon kung ano ang nangyari sa usapang ito? If we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, kaya lang nila ipakita dahil gusto nila makisama kay Alan or sa kanilang mga kasamaan para wala masabi. Pero makikita mo naman sa dimino ng ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan at makita mo naman yung ilang senador doon medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Sa patuloy nga ng interview ni Senador Raffy Tulfo,
ay natanong ito ukol sa warrant of arrest ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Bato de la Rosa na parang tanga lang kung magpaliwanag. Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? I don't think so. There's no such thing. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest and that warrant of arrest has to be served. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para i-serve yung warrant at sabi kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurrender siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. May kaso siya and then yung kaso niya dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant at yung warrant sinerve. Or Senator ginigipit daw po Raffy. yung majority itself. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kaming minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered kami para manggipit sa kanila. Senator Raffy, ano po ang posisyon nyo dito Hello? po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumunuan daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yon. Wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee, sa Blue Ribbon? Bakit gano'n nangyari? At saka isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. Nilagay ngayon pangalan ni Senator Lacson. Kanina nag-uusap kami. Bakit nilagay pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan sa plenary. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, magbo-Blue Ribbon hearing na agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Senator Raffy, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such parang proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Wala akong narinig na ganong klaseng pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, ng mga kasamahan ko sa caucus, pero never na mention yan na kailangan merong isang kasama tayo, makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Katang isip lang siguro yon nila kung sino man yun. Dahil nga sa maagang kaguluhan sa Senado araw na Lunes, June 1, 2026 dahil sa pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada ay hindi na nakabalik ang mga miyembro ng majority sa Senado dahil sa kanilang suporta kay Jinggoy Estrada. Ngunit ang masaklap ay ginawa pang malaking issue ito ni Senador Raffy Tulfo dahil lamang sa aircon na kung saan maraming napakomento at napataas ang kilay na tila umurong ang bayag at umurong ang dila ng mambabatas dahil sa napakasimpleng bagay ay hindi nagawang iutos sa mga empleyado sa Senado kung aircon lang at internet ang pinoproblema ng mambabatas. Senator Raffy, habol ko na lamang dahil nga ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority block. Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Well, I don't know kung ano yung plano nila pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Cheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon. Wala kaming pakialam!
pinatayan kami ng internet. Wala kaming pakialam! Pati yung CR, aircon sa CR, pinatay na rin. Wala kaming pakialam! You see? Ganun na ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate. Sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Wala kaming pakialam! Ang ano mangyari? Lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin sa Senado? Okay, Senator Raffy, klaruhin ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Sa plenary. Plenary. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. Tanga talaga. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. All of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami, nainitan na. Yung pala, pinatayan kami. Wala kaming pakialam! And then, gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. Wala kaming pakialam! So, pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So, ang... talagang sinadya. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Yung Tingin nyo po ginawa nilang sinadya mga move. or pinaimbestigahan nyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? Pwede, at sabi niya, bubuksan daw, pero hindi naman nabuksan. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Siyempre, maintindihan ko naman, nangangamo lang siguro yung taong yan. Yung amo niya, siyempre, yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto sa Senado para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa tatlong general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then magrita na lamang sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila steady lang. So kawawa itong tatlong generals. Panghuli ko na lamang po, Senator Raffy. Dahil sa kaguluhan, pati sila nadamay. Okay. Panghuli na lamang po from my end, Senator Raffy. Ngayon, kung titingnan natin, ang bilang ng minority ay 11. So, ang majority, 13, pero wala na si Senator Bato at si Senator Jinggoy. So, 11-11. Paano mangyayari ngayon? Paano makakapagtrabaho, magiging productive ang Senate with these numbers? That is correct. Well, we're hoping na nakita siguro mga ilan sa mga taga-majority na yung pangyari na dismayado na. Pwede na! Maaring may lumipat, kusa, pupunta sa amin at magsabi, gusto ko nang sumama dyan sa inyo kasi magulo itong mga kasamahan ko din sa majority. Will you accept it? Of course, with open arms. Come to us para makabuo na kami ng 13. Naghintay ka ba? Wala na. It's a prank. Ilan po kaya yun? Nang walang pressure, nang walang pananakot na sinasabi nila. Pwede na! I don't know, maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, I don't know. Let's see. Dahil may mga lumabas po na Pero balita. one thing for sure, Opo, this go I can tell you. This I can tell you, merong ilan na dyan sa majority na dismayado, na hindi lang umiimik. Hindi lang sila makapag-voice out. Pero makikita naman sa kanilang body language na ayaw nila yung mga nangyayari, ayaw nilang masama doon sa mga kaganapan na hindi katanggap-tangkap sa taong bayan. But wala lang silang lakas loob na mag-voice out. They're just probably waiting for the time. Timing lang siguro. At tama rin po ba yung mga... Kailan darating yung timing na yun? Senator Raffy, at tama rin po ba yung mga balita, may mga lumabas po ba kasing balita na ang you're eyeing, ang Senate po, ang susunod na kung magkakaroon ng change ng leadership ay si Senator Win Gatchalian ang kinukonsidera na maging susunod na Senate President? That is correct. That is correct. Pinagbubutuhan namin lahat.
lahat kami, isa lang ang boses na si SP Gatchalian o Win ang maging Senate President. Alright, thank you so much. Kung sakasakaling, kung makakuha kami ng numbers, kung kami naging 13, so si SP Gatchalian. At dahil nga sa biglaang paglabas ni Senator Rapi Tulfo sa media na tila pumapapil ngayon dahil sa pagbabalik investigasyon sa Senado dahil sa kontrobersya ng flood control scandal na tila may paawa-ipik pa ito sa publiko ang kanyang pahayag. Ngunit sa ginawa ng mambabatas ay umani agad ito ng iba't ibang reaksyon na isa nga sa napakomento sa ginawa ni Rapi Tulfo ay ang bagong Senate President na si Alan Peter Cayetano. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Yung hamon mo, magpakita ako kung hindi tiduak. Para po rin sinabi ang bawat senator, ikaw, maging independent ka o hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program. This is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Kung hindi ka lang Tulfo at kung hindi ng Tulfo si kapatid mong si Erwin, sinumbong ko lang kayo kay Tulfo Diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jingo Estrada, you ask Chis Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Wag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman Senator Tulfo, lahat na nung pinapay, binintan nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kampi kayo sa drug war. Ngayon naman, balikta. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon sa akin nyo pa rin sinisik? O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder kasi pinakay ang wifi at yung kuryente. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify ka sa ating susunod na video. Maraming salamat!